Bilisan niyo, padating na si Miss Vanessa. Natatarantang sambit ng sekretarya ni Vanessa. Ano to? Ba't may dumi dito? Galit pa na tanong nito. Kanya-kanyang linis na ang mga empleyado ni Vanessa sa opisina nito. Maging ang mga tao sa loob ng kanilang departamento sa kumpanya na pagmamay-ari ni Vanessa, nagkakagulo na din. Hindi na nila alam ang gagawin. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na makikita nila ang may-ari ng kumpanya kung saan sila nagtatrabaho. Maya-maya pa, narinig na ng sekretarya ni Vanessa sa kanyang earpiece ang salita. Paakyat na si Miss Vanessa. Nakasakay na siya na elevator. Be ready. Sambit ng bodyguard ni Vanessa. Copy. Sagot naman ng sekretarya at muling tumingin sa mga tauhan na kanyang kaharap. Nag-thumbs up naman ang mga ito para sabihing ayos na ang lahat. Mayos kayo. Paalala ng sekretarya at muling tumango ang mga empleyado. Bala kasi nilang i-welcome si Vanessa sa opisina nito dahil at sila excited na makita ang dalaga. Ilang minuto na sila nakatayo doon at hinihintay na pumasok sa pinto ang isang babae. Maya-maya pa, seryoso ang itsura ni Vanessa nang pumasok sa loob ng opisina. Hindi makikita sa kanyang labi ang ngiti na inaasahan ng kanyang mga empleyado. Kahit na nakasuot siya ng shades, mababakas ang pagkaseryoso sa ekspresyon niya. Ang kanyang red lipstick at curly na buhok ay nagpaagaw ng atensyon ng kanyang mga empleyado. Good morning, Miss Vanessa. Bati naman ang sekretarya niya. Kaya sunod-sunod na ding bumati ang mga empleyado. Hindi nagsalita si Vanessa. Nakatingin lamang siya sa kanyang sekretarya. Dahan-dahang dinanggal niya ang kanyang shades at diretsong tumingin dito. Hindi ba sinabihan na kita na ayoko na maraming taong sasalubong sa akin? What's this? Mataray na tanong ni Vanessa sa kanyang sekretarya. Gusto po kasi nilang i-welcome ka, ma'am. Stupid reason. I already informed you about what I like and what I don't like. Sagot ng dalaga. Napayuko naman ang sekretarya dahil sa kanyang sinabi. All of you, get out of my office now! Sigaw ni Vanessa sa mga ito. Isa-isa namang nagsilabasan ang kanyang mga empleyado. Lahat sila kung ano-ano ang ibinubulong habang naglalakad palabas. Pero hindi na yun nagawang pansinin ni Vanessa dahil naiinis pa rin siya. And you? Sa susunod na hindi mo gawin na maayos ang trabaho mo, tatanggalin kita sa posisyon mo. Inis na sabi ni Vanessa sa kanyang sekretarya. Lumabas ka na din? Nanginginig ang katawan nito na lumabas ng opisina na konting kalabit na lang iiyak na. Hindi siya sanay na pinapagalitan ng dalaga. Dahil ngayon niya pa lang din to nakita sa personal. Palagi kasing sa phone sila nag-uusap simula nang maging CEO si Vanessa ng kumpanya. Napahinga ng malalim ang dalaga sa inis. Naglakad siya papunta sa kanyang mesa at umupo doon. Bahagya niyang hinimas ang kanyang sentido dahil kumikirot yun. Nang iangat niya ang kanyang paningin, saktong sumalubong sa kanyang salamin. Napatitig siya sa kanyang sarili at bahagyang may naalala. Pero hindi niya hinayaang tumagal pa yon dahil masamang alaala ang kanyang nakaraan na pilit niyang kinalilimutan. Pero hindi niya magawa dahil nakatanim na yon sa kanyang isipan. Muling huminga ng malalim si Vanessa. Itinaob ang salamin sa kanyang harapan. Marami pa siyang kailangang ayusin sa kumpanya. Kahit na isa ito sa pinakasikat at pinakamalaking negosyo sa bansa, kailangan niya pa rin ayusin dahil marami na siyang natatanggap na invitation ng mga gustong maging kasosyo siya sa negosyo at isa na doon si Nathan. Si Nathan na may malaking bahagi sa kanyang puso. Parte ng nakaraan ni Vanessa na gusto niya nang mawala sa kanyang alaala. Miss Vanessa, nakahanda na po yung sasakyan.
Kailangan na po nating magmadali dahil naghihintay na po yung board members na kasama natin sa meeting. Sambit ng kanyang sekretarya habang pababa sila sakay ng elevator. Good. Please inform them na gusto ko na madaling usapan. Ayoko ng paligoy-ligoy. Dahil iisa lang ang katapusan nun. Gusto nila makipagnegosyo sa akin. Sagot ni Vanessa. I already told them that, Miss Vanessa. And sinabi ko rin po na ayaw niyo makipagnegosyo sa kanila kaya pumayag sa meeting yung mga yon para bigyan sila ng chance. Kagaya din po ng bili niyo, pinahanda ko na rin yung private plane na gagamitin natin papuntang Palawan for our business summit. Paliwanag ng sekretarya habang nakatingin sa kanyang tablet. Nadala-dala kung saan nakalagay ang schedule ni Vanessa at ng mga dapat niyang gawin. Good. Mabuti naman nakukuha mo lahat ng sinasabi ko. Sagot ni Vanessa at tuloy-tuloy na naglakad palabas ng kumpanya. Paglabas niya, nakahanda na ang kanyang sasakyan papunta sa meeting. Hindi naman nagtagal ang biyahe nila. Papunta sa dako kung saan gaganapin ang meeting na yon. Nang makarating sila doon, agad pumasok si Vanessa. Mabilis nagsitayuan ang nasa loob. Ang iba, kinakabahan at halos manginig pa. Ang ilan pa, hindi makatingin ng diretso kay Vanessa. So shall we start? Nakangising tanong niya. Mataas ang tono, halatang confident. May isang babaeng natataranta habang inaayos ang presentation. Halata din sa kanya mukha ang pagkabalisa at panginginig ng mga kamay. Next time, ayoko na mabagal. Inis na sagot ni Vanessa. Parang pinagbagsakan ng langit at lupa ang babae nang tumingin siya kay Vanessa. Nagsimula namang magpaliwanag ang isang lalaki tungkol sa negosyo. So cheap! Wala na ba iba itataas ang quality ng products mo? Look, sa branding at packaging pa lang halatang hindi na pinag-isipan. Tapos sa mahal pa. Isang sabon lang for 150 pesos? Inis na sambit ni Vanessa. Miss, it's effective. I don't care. Hindi pa na ako sang-ayon. Next! Sagot niya. Halos lahat na nag-present kay Vanessa. Hindi niya natanggap. Karamihan doon problema sa kanilang product o di kaya sa kanilang pamamalakad. Make sure sa susunod na i-invite niyo ako, kumpleto ang details at maganda ang produkto niyo. Sambit niya at tumayo na. Isinuot niya ang kanyang shades at lumabas na ng conference room. Pero bago pa siya makalabas ng tuluyan, narinig niya nagsalita ang isang lalaki. Mukhang hindi rin makakapasa si Nathan ah. Sambit ng isang lalaki. Hindi huminto sa paglalakad si Vanessa. Pero nang marinig niya ang pangalan ng lalaki, parang bumalik na naman sa kanyang ala-ala ang lahat. Flashback. Ang buong akala ni Vanessa na dating si Ashley ay magiging maganda ang kanyang buhay patapos niya ipakasal kay Nathan na isang negosyante. Malaki ang kinikita nito sa negosyo. Successful kung tutuusin. Pero hindi akalain ni Vanessa na magiging miserable ang kanyang buhay kay Nathan. Lahat ng kanyang pangarap, lahat ng kanyang inaasahan kay Nathan, nawala. Pagkatapos ng kasal, wala nangyaring honeymoon. Pinalampas yun ni Vanessa. Dahil naiintindihan niya na ayaw sa kanya ni Nathan. At napilitan lang siyang pakasalan si Vanessa dahil kailangan makuha ni Nathan ang kumpanya sa kanyang pamilya. Pero hindi maintindihan ni Vanessa kung bakit iba ang trato sa kanya ng kanyang asawa. Isang sampal ang natanggap ni Vanessa mula kay Nathan nang umuwi ito sa kanilang bahay. Ano yung sinabi mo sa mga kaibigan mo, ha? Hindi ba sinabihan na kita na wag kang magsasabi kahit kanino tungkol sa nangyayari sa atin dito sa bahay? Sigaw ni Nathan kay Vanessa. Ano ba sinasabi mo? Umiiyak na tanong niya habang nakahawak sa kanyang pisngi. Bahagyaring nalasahan ni Vanessa ang kanyang sariling dugo. Nagmamaang-maangan ka pa? Pinapayagan na nga kitang lumabas eh. Sigaw muli ni Nathan kay Vanessa. At akmang sasampalin na naman siya. Pero napaatras si Nathan na makita niya kung gaano katakot sa kanya si Vanessa. Napansin ni Nathan ang dugo sa gilid ng labi ng babae.
Kahit na inis na si Nathan, umalis na lang siya sa harapan ni Vanessa habang ang babae naman, iyak ng iyak dahil hindi niya akalain na pagpubuhatan siya ng kamay ng kanyang asawa. Isa lang yun. Sa ala-alang gusto nang kalimutan ni Vanessa. Pero sa tuwing nababanggit o naririnig niya ang pangalan ni Nathan, palaging bumabalik sa kanyang isipan ang lahat. Miss Vanessa, tawag sa kanya ng kanyang sekretarya. Huh? Tutuloy pa ba tayo sa meeting? Hindi muna. Cancel it. Schedule that for next week. I need rest. Pwede ka na bumalik sa kumpanya. May pupuntahan lang ako. Sagot naman ni Vanessa at nauna nang pumunta sa kanyang kotse. Hindi niya na hinintay pa ang kanyang sekretarya na nagtataka sa kanyang kinikilos. Nagsimula na siyang magmaneho. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pero patuloy lang siya sa pagmamaneho. Hanggang sa namalaya niya na lang na nasa tapat na siya ng dati niyang tinitirhan kasama si Nathan. Sunod-sunod na tumulo ang kanyang luha nang masilayan niya ang mansyon na wala pa ring pinagbago. Kung ano ito nang iwan niya, ganun pa rin ang itsura hanggang ngayon. Aalis na sana siya. Pero nakita niya si Nathan na papasok sa kanilang mansyon. Nakasakay ito sa kotse at pilit na pinapasok sa garahe ang sasakyan. Di na dapat ako pumunta dito eh. Ang nakaraan dapat nang kalimutan. Hindi na ako si Ashley. Si Vanessa na ako ngayon. Aniya sa isipan. Mabilis niyang binuhay ang sasakyan at nagmaneho paalis. Hindi pa man nakakalayo ang kotseng sinasakyan ni Vanessa. Napansin na ito ni Nathan. Pero hindi niya nalang pinagtuunan pa ng pansin dahil gusto niya na magpahinga. Nang tuluyang makapasok si Nathan sa mansyon, muli na naman niyang nasilayan ang malaking wedding photo. Kasama niya doon ang dating asawang si Ashley. Si Ashley mismo ang naglagay noon doon, sa tuwing uuwi silang dalawa ng mansyon. Dapat, yun agad ang makita niya ayon dito. Ngayon, si Nathan na lamang ang palaging nakakasalubong ng malaking litratong yon. At wala siyang kaalam-alam na ang kanyang dating asawa buhay pa. Sunod-sunod na tumulo ang luha ni Nathan habang nakatitig sa kanilang wedding picture. Bumabalik sa kanyang alaala ang lahat na kanyang labis na pinagsisisihan. Pag-uwi ni Nathan sa kanilang mansyon, agad niya nakita ang wedding picture na yon. Who put that picture there? Galit niyang tanong sa isang kasambahay na dumaan sa kanyang harapan. Si Ma'am Ashley po. Magalang na sagot nito. Why? Wala akong permisong binigay sa kanya para ilagay yan dyan. Halata sa kanyang itsura na naiinis talaga siya. Sabi niya po kanina para daw po makita niyo kapag umuwi kayo ng mansyon. Kinakabahang sagot ng kasambahay. Napakunot naman ang noo si Nathan at muling tumingin sa litrato nila ng kanyang asawa. May isa muling kasambahay na padaan sa kanyang harapan. Sir Nathan, nasa kwarto na po si Ma'am Ashley. Maaga po siya nakatulog dahil ayaw niya pong datnan yung gising siya, baka daw po saktan niyo siya ulit. What? Inis na tanong ni Nathan sa nakayokong kasambahay. Nilampasan niya ang kasambahay at inis na umakyat sa taas para puntahan ang kanyang asawa. Pagpasok niya sa kwarto, nadatnan niya itong mahimbing na natutulog. Lumapit siya sa kanyang asawa at gigisingin sana ito. Pero nang hawakan niya ito, sobrang init na ni Ashley. Agad siyang nag-alala. Pilit na ginigising ang babae, pero sobrang taas na ng lagnat. Walang pag-aalinlangan niya itong binuhat at mabilis na bumaba. Pinahanda ang sasakyan para dalhin ang asawa sa ospital. Yun ang unang beses na nag-alala si Nathan para sa kanyang asawa. Hindi maamin ni Nathan sa kanyang asawa kung gaano niya ito kamahal. Natatakot siya na baka bawiin sa kanyang kumpanyang pinaghirapan niyang kunin sa kanyang pamilya. Kaya kahit ayaw na ni Nathan na saktan ng dalaga, ginagawa niya. Pero ang balik nun sa kanya sobra-sobra pa. Para siyang dinudurog kapag nakikita niyang umiiyak ito. Huwag na huwag niyong sasabihin sa kanya na ako ang nidala sa kanya dito sa ospital. Naintindihan niyo? Si
Seryosong sambit ni Nathan sa mga katulong na nagbabantay sa kanyang asawa sa ospital. Bakit po, sir? Nagtatakang tanong ng isa. Hindi niyo na kailangan malaman kung bakit. Basta sundin niyo ang utos ko. Kahit natakang-taka ang mga katulong kung bakit iba ang kinikilos si Nathan, kapag wala ang kanyang asawa, hindi na lang nagsalita ang mga ito. Ibang-iba kasi si Nathan kapag kaharap ang kanyang asawa. Para itong bata na naghahanap ng pagmamahal. Pero kapag kaharap niya ang dalaga, para naman siya isang tigre na galit na galit. Napahinga na lang ng malalim si Nathan bago muling tinitigan ang litrato ng kanyang asawa. Mababakas sa mga mata nito ang sobrang kasiyahan at pagmamahal para sa kanya. Pero lahat ng iyon nawala dahil sa kanya. Unasan ka man ngayon. Sana patawarin mo ako. Hindi ko man nasabi sa iyo kung gaano kita kamahal. Sana nararamdaman mo na ngayon. Bulong ni Nathan sa kanyang sarili. Lubos na pagsisisi ang kanyang naramdaman. Nagsisi siya sa kanyang mga ginawa. Ang dami niyang gustong baguhin at ayusin sa kanila ni Ashley. Pero huli na ang lahat dahil wala na ang kanyang dating asawa. Palagi niyang sinisisi ang kanyang sarili dahil sa nangyari. Naaksidente kasi ito. Mabilis tong nagmamaneho ng kotse para makalayo sa kanya. At kitang-kita ni Nathan kung paano bumangga ang sinasakyang kotse ni Ashley sa isang truck. At pagkatapos, nalaglag ito sa bangin kasama ang truck. Kinabukasan maagang pumasok ng kumpanya si Nathan para asikasuhin ang kanyang proposal sa isang sikat na businesswoman sa bansa. Bigla na lamang itong lumitaw na parang bula. Pero wala nang pakialam doon si Nathan. Ang mahalaga sa kanya ngayon, ang pag-usapan nitong sana'y maging parte siya ng negosyo dahil malaki ang maitutulong ni Vanessa sa kanyang kumpanya. Sir Nathan, nandito na po si Miss Vanessa. Sambit ng kanyang sekretarya. 2 beses na napahinga siya ng malalim dahil kinakabahan siya kay Vanessa. Ito kasi ang unang beses niyang makikita sa personal ang CEO ng pinakamalaking kumpanya sa bansa. Kailangan niyang makuha ang loob ng dalaga dahil malaki ang maitutulong nito sa kanyang kumpanya. Si Vanessa na rin ang nag-insist na puntahan siya sa kanyang opisina. Kaya talagang pinaghandaan niya ang pagdating nito. Ilang minuto lang, dumating na nga si Vanessa. Tutok na tutok ang atensyon ni Nathan sa pintuan ng opisina kung saan pumasok ang babae. Nakasuot ng shades, pulang-pula ang labi, na bumagay sa suot niyang pulang damit. Good morning, Miss Vanessa. Kinakabahang bati ni Nathan. Kasunod ni Vanessa ang kanyang sekretarya nang pumasok sila ng opisina ng lalaki. Maupo po kayo. Di na, hindi naman kami magtatagal. I just want to inform you that your company is almost bankrupt. Hindi mo gagawa ng paraan? Seryosong tanong ng babae sa kanya. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang suot na shades at diretsong tumingin kay Nathan. Bahagya namang nagulat ang lalaki nang may mapansin sa mga mata ni Vanessa. Parang nakita niya na ito noon, pero hindi niya magawang pansinin dahil kailangan niyang sagutin ang tanong ng babae. Inaayos na po namin lahat, Miss Vanessa. Hindi ko po hahayaan na mawala sa akin ang kumpanya na to. What if I give you choices? Do you want that? Ano po yun? I'll buy your company and all of your business. Pag-usapan natin? Nakangiting sagot ni Vanessa na ikinagulat ni Nathan. Hindi po pwede. Mahalaga po sa akin ang kumpanya. Hindi ko pwedeng hayaan itong mawala. At mas talong hindi ko po ito ibibenta. Ikaw din, binigyan kita ng choices. Balita ko kasi mababa ang sales ng products mo ngayon. Hindi mabenta ang alak niyo, paano yan? Nakangising sambit ni Vanessa na halatang iniinis lang si Nathan. Gagawa ako ng paraan. Okay, basta kapag nagbago isip mo, nandito lang ako. Bukas ang aming kumpanya para salubungin ka. We can talk surprise. Nakangiting sabi ng babae. Pero may tanong ako. Alanganing sambit ni Nathan.
Napataas ang kilay ni Vanessa at diretsong tumingin kay Nathan. Bakit ayaw mo pumayag na mag-invest sa kumpanya ko? Are you serious? Itatanong mo yan? First of all, pabagsak na ang negosyo mo. Ayoko namang madamay ang pera ko. Masasayang lang. Mabuti na mapunta sa iba kaysa mawala na parang bula. Pinaghirapan ko din yun, no? Dugo at pawis sa naging puhunan ko bago narating to. And please, kung itatanong mo ulit sa akin yan soon, please make sure na maayos ang kumpanya. At pwede ko nang sagutin yan kung papayag na ba ako mag-invest. Mahabang paliwanag ni Vanessa. Dahan-dahan namang tumango si Nathan at napayuko. Wala na siya magagawa kung ayaw ng dalaga na pumayag. Pero hindi siya titigil hanggat di pumapayag si Vanessa na maging investor ng kanyang kumpanya. Hindi lang ikaw ang gustong maging investor ako. Marami kayo. At ni isa sa kanila wala akong tinanggap. Kahit yung malaking kumpanya na isa sa mga kalaban ko sa negosyo, hindi ako pumayag na mag-merge yung kumpanya namin. Kasi kaya kong iangat ang sarili kong negosyo ng ako lang. Hindi ko kayo kailangan, lalong-lalo na ikaw. Seryosong sambit ni Vanessa na parang may laman, ang huling sinambit. Hindi naman nakapagsalita si Nathan. Nakatitig lang siya sa mga mata ni Vanessa. Para bang may sinasabi ito pero hindi niya mabasa kung ano yon. If you'll excuse me, tawagan mo na lamang ang sekretarya ko kapag nagbago ang isip mo. Ani Vanessa at muling sinuot ang kanyang shades. Walang pasabi siyang tumalikod at naglakad palabas ng opisina ni Nathan. Nang makapasok sa elevator, napahawak siya sa kanyang dibdib. Ayos na po ba kayo, Miss Vanessa? Nag-aalalang tanong ng kanyang sekretarya na kasama niya sa loob. Yeah, don't worry about me. Sagot niya. Pero, para kasi may tumutusok doon. Sobra-sobrang pagpipigil ng emosyon kasi ang kanyang ginawa. Nang makaharap niya si Nathan. Parang pinipiga ang kanyang puso. Nang makitang malungkot ang mga mata nito. Baka sa kanya itsura ang pagod at stress. Pero hindi pwedeng magpa-apekto doon si Vanessa. Hindi na siya ang dating asawa ni Nathan. Hindi na rin siya kahit kailan babalik sa lalaking yon. Pagkatapos ng mahabang araw ni Vanessa, agad siyang umuwi, pero hindi sa kanyang mansyon, kundi sa lugar kung saan nagsimula ang lahat ng kanyang pagbabago. Miss Vanessa is here! Sigaw ng isang babae na makita ang kotse niya na papasok sa gate. Ang mga tao sa loob ng isang magandang bahay, agad nagsikilos para ligpitin ang kanilang ginamit. Pagkaparada ng sasakyan niya, agad siyang pumasok sa loob ng bahay. Dala niya ang ilang folder na kanyang kakailanganin. Hindi pa natatapos ang trabaho ni Vanessa. Marami pa siyang kailangan gawin at asikasuhin. Where is Anthony? I need to talk to him. Sambit niya pagkapasok sa loob ng bahay. Nasa second floor po. May kasama babae. Sagot naman ng isang naroon. Tawagin mo, sabihin mo bilisan. Inis niyang sagot at dumiretso sa opisina. Ang kanilang hideout ay parang isang malaking bahay. Hindi matatawag na mansyon dahil mas malaki pa ang bahay ni Vanessa kesa dito. Pero sapat na to para sa kanilang meeting place at hideout. Hindi mo aakalain na masasamang tao ang namamalagi doon. Dahil normal lang ito kung titignan. Ilang minuto ang nakalipas. May kumatok na sa pinto ng opisina ni Vanessa. Tuloy-tuloy na pumasok ang isang lalaki na hawak-hawak ang tenga ni Anthony. Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Kita mong hindi pa ako nakapagbihis eh. Reklamo ni Anthony at pilit na kumakawala sa pagkakahawak sa kanya ng lalaki. Tanging boxers lang ang suot ni Anthony, kaya hiyang-hiya siyang tumingin kay Vanessa. I told you before, bawal ang babae sa pamamahay ko. Kapag hindi natin kasamahan, di ba? Ba't di mo yan dalhin sa kondo mo? Galit na sigaw ni Vanessa. Sorry miss, di na mauulit. Akala kasi namin di ka pupunta dito eh. Bilisan mo magbihes. 2 minutes, dapat nakabalik ka na dito ah. Kung hindi, puputulin ko yung pagkalalaki mo. Seryosong sambit ni Vanessa. Mabilis namang lumabas si Anthony
at nagbihis. Tinatawanan pa siya ng kanyang kasamahan na nadaanan niya. Napahinga ng malalim si Vanessa at napasandal sa kanyang upuan. Nang buksan niya ang folder, nakita niya ang pangalan ni Nathan doon. Desidido na talaga siyang pabagsakin ng kanyang dating asawa. Hindi na siya pwedeng magpalambot-lambot pa dahil patay na ang dating Ashley na kanyang kilala. Nang makabalik si Anthony, ay kaagad siyang kinausap ni Vanessa. Here, magaling ka sa computer, di ba? Hacker ka din. Kaya mo ba buksan ang CCTV footage ng bahay niya 2 years ago? Seryosong sambit ni Vanessa at binigay kay Anthony ang folder. 2 years? Paano kapag nagpalit na sila ng CCTV? Hindi pa sila nagpapalit. Kaya pwede mo pa makuha yung mga footage doon. Kapag nakuha mo, sabihin mo agad sa akin. Dahil may gagawin tayo maganda. Nakangising sagot ni Vanessa. Ngumiti si Anthony at sunod-sunod na tumango. Makakaasa ka, Miss Vanessa. Aasikasuhin ko ito agad sa lalong madaling panahon. Nai-imagine na kaagad ni Vanessa kung anong magiging reaksyon ni Nathan kapag bigla na lamang siya nag-viral dahil sa ilalabas ni Vanessa na CCTV footage. Habang si Nathan naman, hindi alam ang gagawin. Para siyang lantang gulay kakaisip sa mga sinabi sa kanya ni Vanessa. Hindi niya pwedeng bitawan basta-basta ang pinaghirapan niya. Kailangan niya pang iahon yun. Unti-unti nang sinisimula ni Vanessa ang kanyang planong pabagsakin si Nathan. Sisiguraduhin ni Vanessa na gagapang palapit sa kanyang lalaki para humingi ng tulong. At kahit na anong pagmamakaawang gawin ito, wala siyang planong tulungan ng kanyang dating asawa. Nang makauwi si Vanessa sa kanilang mansyon, agad siyang sinalubong ng isang matanda. Lola, bakit kasing pa po kayo? Nag-aalalang tanong dito ni Vanessa na makalapit siya sa matanda na nakasakay sa isang wheelchair. Bakit ngayon ka lang umuwi? Hindi ba sabi ko sa'yo umuwi ka na maaga dahil may family dinner tayo? Ayaw ko na pong makaaway sila tita. Ako na lang po yung iiwas sa kanila para wala ng gulo. Sagot naman ni Vanessa. Vanessa, alam ko kung anong pinaplano mo. Please lang, tumigil ka na ngayon pa lang. Hindi naman nakapagsalita si Vanessa dahil sa sinabi na matanda. Alam kasi ni Vanessa na makakarating sa kanyang lola ang ginagawa niyang plano para kay Nathan. Hindi ibig sabihin na sinaktan ka niya noon, maghihiganti ka. Tinulungan kita magbago. Pero hindi kita tinulungan para maghiganti sa dating asawa mo. Tandaan mo, asawa mo pa rin siya. Kahit anong mangyari. Paalala ng kanyang lola. Ito kasi ang tumulong sa kanya na maaksidente siya. Ang kanyang muka, hindi na siya makilala nung nakita siya na matanda. Kaya nagdesisyon nitong kupkupin siya. Pero ang kapalit nun, si Vanessa ang hahawak na lahat ng kanyang ari-arian at negosyo. Opo, Lola. Sagot na lamang ni Vanessa pero ang kanyang puso, nababalot na ng galit at lungkot para kay Nathan. Galit dahil sa ginawa sa kanya ni Nathan. At lungkot dahil kahit mahal niya pa ang kanyang asawa. Wala na siyang rason para bumalik kay Nathan. Ilang araw ang nakalipas. Masayang-masaya si Anthony na bumalik sa kanyang opisina. Dala ang kanyang laptop. Miss Vanessa, nakuha ko na po lahat ang kailangan niyo. Nandito na po ang flash drive, ikaw na lang po bahala manood. Good, ano nakita mo? Marami po. Nagtataka lang po ako kung ba't gusto niyong kunin to sa bahay ni Sir Nathan at ng kanyang dating asawang namatay. It's none of your business. Tatawagan na lang kita kapag may ipapagawa ako sa'yo. Leave! Inis na sagot niya kay Anthony. Tumango na lang ang lalaki at diretsyong lumabas ng opisina niya. Agad ipinasok ni Vanessa ang USB sa kanyang computer. At doon niya nakita ang ilang files ng CCTV footage. Napapikit muna si Vanessa bago niya buksan ang isang file. Kailangan niya mag-ipon ng lakas ng loob para panoorin muli ang pananakit sa kanya noon ni Nathan. Parang hindi niya pa ulit yung kayang panoorin at balikan ng mga alaala nila ng lalaki. Mabigat pa rin kasi sa kanyang loob ang ginawa nito. Huminga ng malalim si Vanessa bago pinindot ang isang file. Kitang-kita doon ni Vanessa kung paano siya dinuro-duro ni Nathan dahil sa galit nito.
Minsan, hindi na alam ni Vanessa kung ba't bigla na lamang nagagalit sa kanya ang lalaki. Hindi na yun pinatapos ni Vanessa, agad siyang lumipat sa kabilang file. Nang matapos ang panoorin lahat ng nasa flash drive, agad niyang tinawag si Anthony. Post this online. Seryosong sabi niya, kaya nagtaka ang lalaki. Miss, make sure mag-viral yan. Kailangan bumagsak ng lalaking yan. Sagot ni Vanessa. Takang-taka pa rin si Anthony kung bakit galit na galit si Vanessa kay Nathan. Pero wala naman siya magawa kundi sundin ang gusto ng kanyang boss. Kaagad na gumawa ng paraan si Anthony para makita ng marami ang CCTV footage na yon. Kahit na alam niyang delikado dahil mali ang pagnanakaw ng footage sa bahay ni Nathan. Okay na po, miss. Hintayin na lang natin ang magiging reaksyon ng kabilang panig. Ngumiti naman si Vanessa habang iniisip ang itsura ni Nathan na namumula sa sobrang galit. Sir, kailangan niyo po ito makita. Hingal na hingal naman ang sekretarya ni Nathan habang daladala nito ang tablet. Pagkalapit ng sekretarya sa kanya, agad ipinakita nito ang kanyang tablet. Ano yan? Hindi ko rin po alam. Narinig ko lang sa mga kasamahan ko sa labas na may pinag-uusapan sila tapos nalaman ko pong yan yung pinag-uusapan nila. Hindi nagsalita si Nathan. Nakatingin lamang siya sa tablet habang pinapanood ng CCTV footage na kuha mismo sa kanyang mansyon. Napakuyom siya ng kamao habang pinapanood ang kanyang sarili na sinasaktan ng kanyang asawa. Sino nag-post yan? Galit na sigaw ni Nathan. Halos mapatalon sa takot ang kanyang sekretarya sa biglaang pagsigaw niya. Hindi ko po alam, sir. Alamin mo. Agad umalis sa harapan ni Nathan ang sekretarya at mabilis gumawa ng paraan para maalis ang video na iyon sa social media. Marami na ring tinawagan si Nathan na pwede niyang hinga ng tulong para ma-take down ang post na yon. Pero huli na ang lahat. Kumalat na yun sa iba't ibang platform na nakarating agad sa iba niyang investors. Sir, isa-isa na pong tumatawag ang mga investors natin. Malungkot na saad ng kanyang sekretarya. Fuck! Sigaw ni Nathan. Nahampas niya ang mesa, kaya bahagya yung nabasag. Gumawa ka ng paraan. Sir, ginawa na po namin, pero ang dami na po nakakita. At ang iba na post na gamit ang ibang account. Napahawak siya sa kanyang ulo. Dahil sa galit. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Unti-unti siyang bumabagsak. This is not what I want. I always protect her. Hindi nila alam yun. Dahil hindi sila ang nasa sitwasyon ko. Sambit ni Nathan sa kanyang isipan. Muli na naman bumalik sa kanyang isipan ang ginawa niya sa kanyang asawa. Wala na siya mukhang ihaharap sa publiko. Hindi niya na rin alam kung paano niya ipagtatanggol ang kanyang sarili. Alam kasi niya na walang maniniwala sa kanya kahit magpaliwanag siya. Mabilis na tumayo si Nathan at kaagad na pumunta sa mansyon ng kanyang magulang. Magalit siyang naglakad papasok at di pinapansin ng mga katulong na pinipigilan siya. Where are they? Sigaw ni Nathan sa mga katulong na pumipigil sa kanya na umakyat ng kwarto. Kapag di ko sinabi kung nasa si Mom at Daddy, sisiguraduhin ko bukas wala na kayong trabaho. Sigaw niyang muli. Sir, bawal daw po kayo pumasok dito. At bakit hindi? I'm still part of this fucking family. Pero sir, hindi na naituloy ng katulong ang kanyang sasabihin dahil galit na tumingin sa kanya si Nathan. Bumaba na rin sa hagdan ang kanyang ina. Anong ginagawa mo dito? Kailangan mo ba ng tulong namin? Hindi. Alam kong may kinalaman kayo sa kumakalat na video. Kasalanan niyo yung lahat. Kung di niyo ako tinakot na papatayin niyo si Ashley at magiging anak niya, eh di sana buhay pa siya. At di ko siya sinasaktan noon. Alam niyo kung gaano ko kamahal si Ashley pero dahil sa inyo hindi ko nagawa iparamdam sa kanya yung pagmamahal na yon. No. Ikaw ang may gusto nun. Hindi ba gusto mo makuha agad ng shares mo? Kaya yan. Kapalit ng pagmamahal mo sa kanya, kailangan mo siyang saktan para mapunta sa iyo ang kumpanya. Nakangising saad ng kanyang ina. Tuluyan na itong nakababa at nasa harapan na siya ni Nathan. Dahil gusto ko nang umalis sa pamamahay na to.
Ginawa ko ang sinabi mo, pero tangina! Hindi ko alam na mawawala sa akin yung pinaka-importanting bagay na dapat nakita ko na noon pa. Umiiyak na sabi ni Nathan. Don't blame us! Ikaw ang pumili niyan. Ngayon kailangan mong pagbayaran dahil kumalat na sa publiko lahat. Paano mo maiahon ang kumpanya mo? Nakangisi muli nitong tanong. Kaya ko. At ipapakita ko sa inyong lahat na aangat muli ang kumpanya ko kahit wala kayo. Madiin na sambit ni Nathan. Tignan natin. Nakangiting sagot ng kanyang ina. Halatang nang aasar ito. Tumalikod na ito sa kanya at pumunta ng kusina. Lalabas na sana si Nathan para umalis sa walang kwentang mansyon na yon. Pero agad dumating ang kanyang ama at ang kanyang kapatid. Nathan! Sambit ng kanyang ama nang makita siya. Bro, what are you doing here? Natatawang tanong ng kanyang kapatid. Hindi niya pinansin ang dalawa at nagpatuloy na lamang siya sa paglalakad palabas ng bahay. Pero hindi pa siya nakakarating sa pinto, pinigilan na siya ng kanyang ama. Nathan, baka gusto mo sumama sa amin sa dinner. Wala akong ganang kumain kasama kayo. Seryoso ang sagot ni Nathan na hindi man lang tinignan ng kanyang ama. Hayaan mo na siya, Daddy. Sagot naman ng kanyang kapatid. Hindi na sila pinansin ni Nathan. Dire-diretso lamang itong naglakad palabas ng mansyon. Napahinga ng malalim ang kanyang ama habang pinagmamasdan papalayo ang kanyang anak. Mabilis naglakad papunta sa kusina. Ang lalaki. At kaagad hinilas sa braso ang asawa. Ano namang ginawa mo sa anak mo? Galit na tanong nito sa ina ni Nathan. Ano ba? Nasasaktan ako. Daddy. Saway naman ang kapatid ni Nathan at pilit inawat ang ama. Imbis na tulungan mo ang anak mo para malutas ang problema niya, na ikaw din naman na may gawa, mas lalo mo pa siyang pinapahirapan. Nanay ka ba talaga? Natitiis mo ang anak mo nahihirapan at umiiyak? Hindi ka ba nakukonsensya sa ginagawa mo? Hindi ko siya anak. Anong di mo anak? Sa'yo siya lumabas. Ikaw ang nag-alaga sa kanya at nagpalaki. Ba't ko ituring mo siya ibang tao? Sigaw muli ng matandang Ginoo. Sunod-sunod na tumulo ang luha ng ginang habang nakatingin sa asawa. Hindi ko siya anak. Lumabas siya sa akin pero ikaw lang ang nagprosiging ituloy ko ang pagbubuntis. Pero kailanman hindi ko siya tinanggap na anak ko. Dahil lang ba anak siya ng dati mong nobyo, ituturing mo siyang iba? Magkaiba si Nathan at ang dati mong nobyo. Tinanggap kita. Tinanggap ko rin si Nathan na parang tunay kong anak. Gumising ka naman. Kahit pagbali-balik ta rin mo ang mundo, hindi magbabago ang katotohanan na anak mo si Nathan. At hindi na nga nakapagsalita ang ginang. Iyak lang ito ng iyak. Pero ang isa sa mga kapatid ni Nathan tulala dahil sa nalamang katotohanan. Ngayon, naiintindihan na nito kung ba't gano'n na lang ang galit ng ginang kay Nathan. Kung ano-ano ang ginawa ni Nathan para lang mawala lahat ng pang-aakusa sa kanya. Kung ano-ano rin ang sinasabi sa kanya ng ibang tao. Sir, mukhang kailangan niyo na magsalita tungkol sa issue. Suhestyon ng kanyang sekretarya. Not now. Patapusin na lang muna natin ang magaganap na party bukas. Invited tayo doon. Kailangan natin pumunta. Chance na rin natin yan to prove that we're not like that. That we're not like what they think. Tumango naman ang sekretarya at di na muling nagsalita pa. Si Vanessa naman tuwang-tuwa habang pinapanood na kumalat ang video na kanilang inilabas. Kulang pa yon sa lahat ng pananakit ni Nathan sa kanya. Marami pa siyang gagawin na alam niyang mas lalong ikakabagsak ni Nathan. Miss Vanessa, I think you need to see this. Sambit ng sekretarya ni Vanessa. Inabot naman ng sekretarya ang kanyang laptop at inilagay yon sa harap ni Vanessa mismo. Para santo? Kunot to ang tanong ng babae. May isang video na hindi nakat. And sa last part, makikita mo kung gaano kamahal ni Sir Nathan yung asawa niya. Makikita mo kung paano tumingin si Sir Nathan sa kanyang asawa. Hindi tayo pwedeng mang-judge dahil sa nakita natin. Alam ko may malalim na dahilan si Sir. At alam ko ring magpapaliwanag siya sa publiko. Hindi niya hahayaang kumalat ang video
na hindi siya handa. Napakunot naman ang noo ni Vanessa at tumingin sa kanyang sekretarya. Kanino ka ba talaga kakampi? I'm your boss. Kaya dapat lahat ng sasabihin at ginagawa ko, suportado mo. Yes, Miss Vanessa. You're my boss. Pero sabi sa akin ng lola niyo, kailangan ko kayong bantayan. Sir Nathan po, isa sa mga sinasabi sa akin ni Lola, nabigyan natin ng chance to prove himself na pwede pang maisalba yung kumpanya. Pero dahil daw ayaw niyo po siyang tulungan, sa hindi ko malamang dahilan, mapipilitan po akong sabihin sa lola niyo na ginagantihan niyo nga siya at kayo nagpakalat ng CCTV footage na to. Mahinahon na sabi ng kanyang sekretarya sa kanya. Hindi nakapagsalita si Vanessa. Napatulala na lamang siya. Alam kasi niya na hindi basta-basta sumusuko si Nathan. Gagawin lahat nito nang makakaya nito para lang makuha ang gusto. Invited ka po sa party bukas, isa ka rin sa speaker, so prepare some speech. Sabi ng kanyang sekretarya. Ito rin kasi ang personal assistant ng kanyang lola. Kaya lahat ng ginagawa, nakakarating sa kanyang lola. Kinabukasan nakatingin lamang si Vanessa sa labas ng bintana. Pinagmamasdan niya ang mga naglalakihang building na kanilang nadadaanan. Nakakaramdam siya ng pagkalungkot na parabang may hinahanap siya pero hindi niya alam kung sino o kung ano yon. Nang makarating sila sa venue, kung saan gaganapin ang party, agad siyang bumaba. Napahinto siya sa paglalakad na makita niya si Nathan, na naglalakad papasok sa venue. Halos magkasabay lamang silang humakbang. Miss Vanessa? Nakangiting sambit ni Nathan. Hindi naman nagpakita ng reaksyon si Vanessa pero ang kanyang puso sobrang bilis ng tibok. Napatitig si Nathan sa mata ng babae. Dahil para siyang hinihila nun. Parang may sinasabi na hindi niya maintindihan. Pamilyar sa kanya ang mata ng babae. Hindi magawang makapagsalita ni Vanessa. Para bang napako ang kanyang paa sa harapan ni Nathan. Miss Vanessa, hinahanap na po kayo sa loob. Doon lang umiwas ng tingin si Vanessa na magsalita ang kanyang sekretarya. Let's go. Sambit niya at di man lang pinansin si Nathan. Tuloy-tuloy na naglakad si Vanessa papasok ng venue. Habang si Nathan, sinundan lang siya ng tingin. Tulala pa rin si Nathan habang iniisip kung saan niya nga ba unang nakita ang dalaga. Sir Nathan, may problema po ba? Tanong ng kanyang sekretarya. Wala. Sagot niya. Pero ang kanyang mga mata, nakasunod pa rin kay Vanessa. Sir, huwag niyo pong kalimutan kung ba tayo nandito. Kailangan niyo pong ayusin ang issue. I know. Sagot ni Nathan at nagsimula nang maglakad papasok ng venue. Nang makapasok siya sa loob, agad niyang narinig ang ilang bulungan tungkol sa kanya. Masama ang tingin ng kanyang sekretarya sa mga nagbubulungan. Hindi niya na lang yun pinansin pero ang kanyang atensyon ay kung paano makikisalamuha sa mga negosyante. Dahil ang ilan dito umalis na sa kanyang kumpanya dahil sa issue na kanyang ginawa. Ayaw kasi nila madamay sa problema ni Nathan. Hinanap na lamang ni Nathan ang lamesa kung saan siya naka-assign na umupo. Tinuro naman yun ng receptionist. Agad siyang umupo doon kasama ang kanyang sekretarya. Si Vanessa naman naglalakad papunta sa kanilang lamesa. Kagagaling niya lang sa restroom. Hindi pa man siya nakakarating sa kanyang upuan, kilala niya na kung sino ang makakasama niya sa mesa. Nagdadalawang isip patuloy siya kung tutuloy ba siya. Pero halos wala na upuan dahil lahat ng mesa may naka-assign kung saan dapat uupo ang mga bisita. Napahinga ng malalim si Vanessa. Bago naglakad, papunta sa mesa. Wala din siyang plano kausapin ng lalaki dahil wala naman silang dapat pag-usapan. Miss, gusto mo ng juice? Nakangiting tanong ng sekretarya niya nang makaupo siya sa kanilang mesa. Yes, please. Sagot niya. Kahit nasa harapan niya si Nathan, di niya magawang tignan nito. Ikaw, sir, anong gusto mong inumin? Nothing. Just get me something to eat. Sagot ni Nathan sa sekretarya nito. Sabay na tumayo ang kanilang sekretarya, kaya dalawa na lang silang naiwan doon. Miss Vanessa, if that's not about my offer to you, just shut your mouth. Wala akong gana makapag-usap sa'yo ngayon. Miss,
I already told you before, hindi ko ibebenta ang kumpanya kahit anong mangyari. But you don't have a choice. Wala ka na investors. Wala na rin kita ang kumpanya mo. Paano mo pa mayaangat yan? Hindi mo pa maayos yung issue mo eh. How come na sinasaktan mo physically ang asawa mo? How could you do that? Don't bring that up. Why? Guilty ka ba? Baka naman hindi talaga car accident ang pagkamatay ng asawa mo. Stop! You don't know anything. So stop talking about her. Respect her. Seryosong sabi ni Nathan. Napahinga ng malalim bago sumandal sa upuan. Seryoso lamang siya nakatingin kay Vanessa na nakangisi pa rin. Hindi may paliwanag ni Vanessa ang sayang nararamdaman nang makita niya ang reaksyon ni Nathan. Napakunot naman ang noo ni Nathan nang mapatitig sa mga mata ni Vanessa. May hawig ito sa dating asawa niyang si Ashley. Pero kahit ilang beses siyang kumurap, kapag napapatingin siya sa mata ng babae, palaging bumabalik sa kanyang alaala ang mata ng dating asawa. Ilang minuto pa ang nakalipas, nagsimula na ang event. Ni isang negosyante walang lumapit kay Nathan, na dati-rati naman sinasalubong siya kapag may ganitong event. Pero ngayon parang iniiwasan siya ng lahat. Hindi siya sanay sa ganitong pagtrato sa kanya. Pero wala naman siya magagawa dahil kasalanan niya din naman ang lahat. At mukhang pinaparusahan na siya ngayon dahil sa lahat ng kasalanan niya noon kay Ashley. Matapos ang speech ni Vanessa, muli siyang naglakad pabalik ng mesa. Pinagmasdan siya ni Nathan maglakad. Sobrang bilis ng tibok ng puso ni Nathan nang mapansing magkapareho ang paglalakad ni Ashley at Vanessa. Hanggang makabalik si Vanessa ng mesa, sobrang bilis pa rin ang tibok ng puso ni Nathan. Hindi kaya siya si Ashley. Pero hindi pwede. Ang layo na itsura niya kay Ashley. Ibang-iba rin ang ugali ni Vanessa kay Ashley. Ilang minuto pa ang lumipas, hindi na nag-usap ang dalawa. Pero na magsimula ang slow music, isa-isa nagsitayuan ang mga tao. Pumunta sa gitna para sumayaw. Ang ilang businessman, niyaya ang kani-kanilang asawa na sumayaw sa gitna. Si Nathan at Vanessa hindi gumalaw. Sir, ayaw niyo po bang isayaw si Miss Vanessa? Napatingin naman sa kanya si Nathan. Umiling ng 2 beses bago muling tumingin sa gitna kung saan maraming ang sumasayaw. Huminga ng malalim si Nathan bago dahan-dahang tumayo. Naglakad papunta sa harapan ni Vanessa. Can we dance? Seryosong tanong ni Nathan at inilahad ang kanyang kamay sa harap ng babae. Para namang nanonood ng teleserye ang 2 sekretarya sa kanilang likuran na palihim na kinikilig sa kanilang dalawa. Napatingin si Vanessa sa kamay ni Nathan. Ang kanyang puso, hindi na maintindihan ng tibok dahil sunod-sunod na yon na para bang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Kung ano-ano na ang pumapasok sa isip ni Vanessa habang nakatingin sa mga kamay ni Nathan. Pero isa lang ang tumatak sa kanyang isipan. Hindi ko pa siya nakakasayaw simula nun. Kahit isang beses hindi niya ako niyayang sumayaw. Nang tumingin si Vanessa sa mata ni Nathan, agad siyang umiti nang hindi niya namalayan. Tinanggap niya ang kamay ng lalaki. Sabay silang naglakad papunta sa gitna. Naghampasa naman ang 2 sekretarya dahil sa kilig, habang pinapanood na maglakad ang 2 papunta sa gitna. Bagay sila. Kinikilig na sambit ng sekretarya ni Nathan. Dati pa naman. Wala sa sariling sambit ng sekretarya ni Vanessa kaya nagtaka ang kanyang katabi. Dati? Ano ibig mong sabihin? Kunot na ang tanong ng sekretarya ni Nathan. Wala, ang sabi ko dati pa sila bagay sa isa't isa. Sayang nga lang dahil ngayon lang sila nagkakilala. Mabilis na sagot ng sekretarya ni Vanessa. Para lang mawala ang pagtataka ng kanyang katabi. At least single na si Sir Nathan. Pwede niya nang ligawan si Miss Vanessa. Kung magugustuhan siya ni Miss Vanessa, alam mo naman niya kung gaano kamaldita. Natatawang sagot ng sekretarya ng babae. Pareho na lang silang natawa sa kanilang pinag-uusapan. Si Vanessa at Nathan dahan-dahang sumasayaw. Sa gitna kasama ang ilang negosyante. Do you have a boyfriend, Miss Vanessa? Wala at ayaw ko pa. Pero nagka-boyfriend ka na. Oo naman. Swerte niya naman. Mayaman ka na, maganda pa. Pero ligwak sa ugali.
Maldita mo kasi. Hindi tayo close para magbiro ka ng ganyan. Sambit ni Vanessa kaya tumikim si Nathan at muling nagseryoso ang kanyang itsura. You don't have the rights to judge me based on what you see. Hindi mo pa ako kilala ng lubusan. Kaya huwag kang magsalita ng ganyan. At kung ginagawa mo to para tulungan kita sa kumpanya mo, my answer is still the same. No. Alam mo, you look like my wife. Napahinto sa pagsasayaw si Vanessa at tumitig sa mata ni Nathan, your eyes, and how you walk. Pero ang pinagkaiba nyo, hindi siya maldita at mas maganda siya kesa sayo. Napairap si Vanessa at muling sumabay kay Nathan sa pagsasayaw. No, mas maganda ako kahit na kanino. At kung nakikita mo sa akin ang asawa mo, isa lang ibig sabihin yan, miss mo na siya. Exactly. I really missed her. It's almost 2 years pero fresh pa rin ang lahat sa akin. Pinagsisisihan ko pa rin ang ginawa ko sa kanya. Palihim na naikuyom ni Vanessa ang kanyang kamao dahil sa kasinungalingang kanyang narinig mula sa bibig ni Nathan. Pero si Nathan, totoo lahat ang kanyang binibitawang salita. Lahat na nakita niyo sa video, hindi totoo. Totoong sinasaktan ko siya pero hindi ibig sabihin na hindi ko na siya mahal. I'm just doing that to protect her. At pagkatapos nun, pinagsisisihan ko na kapag nasisigawan at sinasaktan ko siya. But she doesn't know that. She doesn't know anything about it. Hindi niya alam kung gaano ko siya kamahal. Hindi niya ramdam kung gaano siya kaimportante sa akin. Bakas ang lungkot sa mata ng lalaki. Ang tanga ko kasi. Hindi naman nagsalita si Vanessa. Nakatingin lang siya kay Nathan. Buong akala ni Vanessa, puro kasinungalingan lang ang sinasabi ni Nathan para magpaawa. Nang matapos ang pagsasayaw, sabay silang bumalik sa lamesa. Hindi na sila nag-usap dahil ang isip ni Vanessa nandun sa mga sinabi ni Nathan. Hindi siya naniniwala sa mga sinabi nito. Simula na ikasal sila ni Nathan, walang ginawa ang lalaki sa kanya kundi saktan siya. Ilang minuto makalipas, tumayo si Vanessa para kumuha ng maiinom. Dahil hindi niya kaya makasama sa isang lamesa si Nathan. Parang sinasaktan niya lang ang sarili niya. Samantalang si Nathan naman, pinagmamasang mabuti ang babae. Tumayo si Nathan at sinundan ito. Pero hindi siya lumapit. Nakatingin lang siya sa dalaga at inoobserbahan ang bawat galaw at kilos nito. Kung paano kumuha ng baso si Vanessa gano'n na gano'n sa kanyang dating asawa. Nang matapos ang event, hindi na inalis ni Nathan ang kanyang tingin sa babae. Wala na siyang pagpipilian kundi alamin kung sino ba talaga ito. Dahil sa lahat na nangyari, ngayon lang pumasok muli sa kanyang isipan. Walang nakitang bangkay ni Ashley nang mahulog ito sa bangin. Pero dahil hindi na nila makita, idineklara nila itong patay na. Ang mga kilos at galawan ni Vanessa parehong-pareho ng kay Ashley. Ang tanging nag-iba lang ay ang itsura at pananalita. Sinundan ni Nathan si Vanessa nang magsimula ito magmaneho. Hindi niya inaalis ang tingin sa kotse ng dalaga. Kailangan niyang malaman kung ano ba talaga ang tunay nitong pagkatao. Ilang minuto ang nakalipas suminto ang kotse sa isang bahay. Hindi kalakihan pero sapat na para magmukhang tahanan. Napakunot ang noo ni Nathan nang makita si Vanessa na bumaba at pumasok sa loob ng bahay. Akala ko ba mayaman siya? Ba't siya nandito sa maliit na bahay? Kunot noon niyang tanong. Pinapatay niya ang ilaw sa kanyang kotse at nagdesisyong sundan si Vanessa papasok. Mabuti na lang walang bantay sa gate, kaya madali siya nakapasok. Minabuti niyang sa likod na dumaan para kung sakaling may tao sa harapan hindi siya makita. Nakita naman ni Nathan na may pintuan sa likod ng kusina kaya doon siya, sana papasok. Pero hindi siya tumuloy, may mga tao nag-uusap doon. Nandiyan na si Miss Vanessa. Yari talaga si Bruno niyan. Siguradong papatayin siya ni Miss Vanessa. Natatawang sambit ng isa kaya bahagyang nanlaki ang mata ni Nathan. Di ko pa siya nakikita humawak ng baril, kaya imposibleng papatayin niya si Bruno. Bagay. Simula nang maging leader yan. Hindi ko pa rin siya nakikita humawak o pumatay ng tao.
Pero wag tayo pakampante. Iba yan si Madam. Hindi malabong patayin niya si Bruno sa kapalpakang ginawa nun. Hindi nagtagal sa pakikinig si Nathan. Mabilis siyang umalis doon at naglakad pabalik. Nakakaramdam siya ng takot sa kanyang narinig. Nadaanan niya isang bintana. Mabilis siyang lumapit doon. Doon niya nakita si Vanessa ang galit na galit ang itsura. Habang nakatingin sa isang lalaki na nakaluhod sa harapan nito. Alam mo bang kapag nalaman ni Lola ang ginawa mo, pwede kanyang patayin? Miss, nakikiusap ako sa'yo, wag niyo po ako isumbong. Umiiyak na pagmamakaawa ng lalaki. Malaking problema yung ginawa mo. Imposibleng hindi niya na malaman. Gustong gusto na kitang barilin dahil dinagdagan mo pa yung galit na naramdaman ko kanina. Sigaw muli ni Vanessa at tumawak sa kanyang ulo. Parang ang sakit-sakit talaga nun. Lalong nanlaki ang mata ni Nathan sa kanyang narinig. Nagdesisyon na siyang umalis. At nang paalis siya, halos gusto niya nang lumubog sa lupa nang makita siya ng isang lalaki. Hoy, ang ginagawa mo dyan? Galit nitong sigaw. Tatakbo na sana si Nathan. Sa kung saan pero lumingon siya sa kanyang likuran, may tao rin doon. Hindi niya na alam kung saan siya tatakbo. Napagtanto na lamang niya na nasa isang silid siya, nakatali ang kamay at paa sa isang upuan. Pilit niyang kumakawala, pero mahigpit ang pagkakatali. Labis ang pagsisisi ni Nathan. Kung ba't pa siya sumunod kay Vanessa? Sobrang dami ng kanyang nalaman tungkol dito. Sapat na yun na ebidensya. At ngayon delikado ang buhay niya. Gising na po siya, Miss Vanessa. Sagot ng isang lalaki nang pumasok to sa kwarto. Sunod na pumasok si Vanessa. Seryoso lamang ito nakatingin kay Nathan. Iwan niyo muna kami. Walang emosyon na sambit ni Vanessa. Umalis naman ang taong nandun. Kabadong-kabado si Nathan nang isara ni Vanessa ang pinto. Pakawalan mo ko. Para ano? Sabihin sa lahat ng mga narinig mo. Nathan, Nathan, Nathan. Ganun ba talaga ka-interesado ang buhay ko para sundan mo ako dito? Oo. Dahil alam ko may tinatago ka. Tama nga ako, isa kang kriminal. Isang sampala natanggap ni Nathan galing kay Vanessa. Hindi mo ako kilala. Galit na sagot ni Vanessa. Bahagyang natawa si Nathan. Kaya nagtaka ang dalaga. Exactly. I didn't know you pero sa lahat narinig ko, isa lang ang sigurado ako. You are not the real Vanessa. Wala kang alam sa akin. Sigaw muli ng babae. Napahinto siya sa kanyang sasabihin. Nang bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang lola na nakaupo sa wheelchair. At tulak-tulak yun ang sekretarya ni Vanessa. Bakit di mo ipakilala ang sarili mo kay Nathan? Lola. Sabi ni Vanessa at umayos ng tayo. Itinulak ng sekretarya ang wheelchair ng matanda palapit sa kanilang dalawa. Go, Vanessa. Ituloy mo ang sasabihin kay Nathan. Seryosong sambit na matanda. Hindi naman nagsalita si Vanessa. Galit lang siya nakatingin kay Nathan. Pero ang binata, takang-taka sa nangyayari. Hindi mo kaya. Una pa lang sinabihan na kita. Pero tignan mo ang ginawa mo. Mas lalo mo lang ako pinahirapan. Anong ibig niyo sabihin? Kunutong tanong ni Nathan. Vanessa, he deserved to know the truth. Hindi ka pwede magtago na lang. Seryosong sabi sa kanya ng lola. I can't. Sunod-sunod na tumulo ang luha niya habang nakayuko. At umiiling sa sinabi ng kanyang lola. Ano yun? Ba't niyo sabihin na totoo? Ano nangyayari? Gusto mo bang ako pa magsabi sa kanya? Hindi na matigil sa pag-iyak si Vanessa. Hindi niya kayang sabihin ang totoo kay Nathan. Dahil galit pa rin siya dito. Vanessa! Sigaw na matanda. Dahil sa takot ni Vanessa, tumakbo siya palabas ng kwarto. Takang-taka si Nathan sa nangyari. Napahinga ng malalim ang kanyang lola bago lumapit kay Nathan. Hindi dapat kita pakakawalan dahil nalaman mo to. Pero mangako ka na hindi ka magsasalita tungkol kay Vanessa. May kailangan ka pa malaman tungkol sa kanya. Ano ho yun? Tanong ni Nathan habang tinatanggal ng matanda ang tali sa kanyang kamay.
Si Vanessa ang dati mong asawa. Hindi agad nakakilos si Nathan dahil sa kanyang narinig. Paano? Wala ako sa posisyon para sabihin ang totoo. Hayaan mo siya magpaliwanag sa'yo. Alam ko mahal ka pa rin niya. May galit siya sa'yo, pero hindi ibig sabihin na nawala ng pagmamahal sa puso niya. Sagot na matanda. Hindi makapaniwala si Nathan sa kanyang nalaman. Paano si Vanessa ay naging si Ashley? Gulong-gulo pa rin siya. Ang dami ring tanong sa kanyang isip kung paano nag-iba ang itsura ng babae. Sundan mo na siya. Sambit ng matanda habang nakangiti. Hindi naman siya nagdalawang isip na tumakbo palabas ng kwartong yun. Agad niyang sinundan si Vanessa na tumatakbo palabas ng bahay. Hindi rin siya pinigilan ng mga taong kanyang nadadaanan. Vanessa! Mas binilisan niya ang pagtakbo para maabutan niya si Vanessa. Nang maabutan niya ito, agad niyang hinawakan sa braso. Bitiwan mo ako! No, hindi ka pwedeng tumakbo hanggat di ka nagpapaliwanag sa akin. Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo. Marami, Ashley. Marami kang dapat ipaliwanag sa akin. Napahinto si Vanessa at nagpatuloy sa pag-agos ang kanyang luha sa pisngi. Gago ka! Magago ka kasi! Gago ka! Umiiyak na sambit ni Vanessa. Hindi niya maituloy-tuloy ang sasabihin. Hindi naman pumapalag si Nathan. Hinayaan niya lang nasaktan siya ng babae. Dahil alam niyang yun ang magpapalubag sa loob nito. Sige lang, saktan mo na ako. Saktan mo ako hanggat gusto mo. Kasalanan mo to lahat. I know. Alam mo kung ano masakit? Ha? Minahal kita ng sobra-sobra. Lahat binigay ko sa'yo. Lahat, Nathan. Lahat ginawa ko para mahalin mo ako pero hindi mo ginawa. Ang sakit-sakit. I'm sorry for what happened. Trust me, I didn't want to hurt you. I really loved you, Ashley. I know it's hard to believe. Pero maniwala ka naman sa sinasabi ko. Paano ako maniniwala, ha? Sige nga. Sabihin mo nga sa akin kung paano ako maniniwala sa mga sasabihin mo. Kung unang beses na nagtiwala ako sa binigo mo agad ako. Galit na tanong ni Vanessa. Hindi naman nakapagsalita si Nathan. Oo, ako si Ashley. At pinili ko magpalit ng pagkatao dahil ayoko na maranasan ulit yung pananakit na ginawa mo sa akin noon. Kaya kita sinasaktan. Dahil tinakot ako ni Mommy na papatay niya magiging anak natin. Kaya sinasaktan kita para hindi mo ako mahalin. At walang mangyari sa atin. Pero totoong mahal kita. Mahal na mahal kita. Hindi ko magawang ipakita yun dahil natatakot ako. Natatakot ako na mawala ka sa akin. Paliwanag naman ni Nathan. Hindi mo ba naisip na pwede rin ako mawala sa'yo kapag sinaktan mo ako? I'm sorry. I'm sorry. Umalis ka na. Hindi ko kayang patawarin ka. Kalimutan mo na si Ashley dahil matagal na siyang patay. Umiling naman si Nathan bilang sagot. Ashley, umalis ka na! Napahinto sa paglapit si Nathan. Habang nakatingin kay Vanessa. Galit na galit ang itsura nito. Habang nakatingin kay Nathan. Mabilis na tumakbo palayo si Nathan. Hindi siya nagawang sundan ng lalaki. Napaluhod na lamang siya. Sobrang panghihina. Hindi niya na alam ang gagawin. Ang dami niyang nalaman ngayong araw. Pero ni isang plano wala siyang mabuo. Lumipas ang ilang linggo na hindi nagpakita si Vanessa sa kahit kanino. Nandoon lamang siya sa kanilang mansyon, nagkukulong sa kanyang kwarto. Hindi niya magawang lumabas dahil alam niyang palagi siyang pinupuntahan ni Nathan. Vanessa, lumabas ka ng kwarto mo. Nakatingin lamang siya sa computer habang pinapanood ang mga CCTV footages na kanyang pinakuha kay Anthony. Hindi niya pinapansin ang tumatawag sa kanya sa labas. Patuloy lang sa pag-iyak si Vanessa habang pinapanood niya kung paano siya alagaan ni Nathan na hindi niya namamalayan. Ang simpleng pagtulong sa kanya sa mga bagay na hindi niya kayang gawin, ginagawa ni Nathan. Ultimo ang pag-aalaga sa kanya kapag nagkakasakit siya. Nakita ni Vanessa sa CCTV. Alam ni Vanessa sa kanyang sarili na mahal niya pa rin si Nathan. Galit siya sa mga ginawa ng lalaki sa kanya. Pero hindi magbabago na ng pagmamahal niya para sa kanyang dating asawa.
Lumipas ang ilang araw at nagdesisyon siyang kausapin at harapin si Nathan. Palagi kasi itong pumupunta ng mansyon. Walang araw na hindi dinadalaw si Vanessa. Nagbabakas sakali na muli siyang kausapin ng babae. Vanessa, pakiusap, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon para patunayan sa iyo yung nararamdaman ko. Pinapangako ko na hindi ko nagagawin ang ginawa ko sa iyo noon. Gagawin ko ang lahat para mapatawad mo ako, please, please. Kagaya na sabi ni Lola. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ayaw ko na ulit masaktan, Nathan. Pagod na akong umiyak. Kaya wag mo sana akong biguin. Handa akong ipaliwanag sa iyo lahat na nangyari. Sa akin. Pero bigyan mo muna ako ng time para sa sarili ko. Mabilis namang tumango si Nathan sa sinabi ni Vanessa. Hindi niya sasayangin pa ang pagkakataon na binigay sa kanya nito. Gagawin niya ang lahat para mapatawad siya nito kahit ano pa ang kapalit. Makalipas ng ilang buwan, bumalik galing London si Vanessa. Masaya niyang sinalubong ang sariwang hangin, pagbaba niya ng eroplanong kanyang sinakyan. Naglakad siya sa loob ng airport at may hinahanap nang makita niya ang kanyang sekretarya at ang kanyang lola. Nakangiti siyang lumapit sa mga ito. Pero habang papalapit siya ng papalapit, nakikita niya rin si Nathan. Nakatayo sa kanilang likuran na may ngiti sa labi. Napahinga ng malalim si Vanessa at ngumiti rin kay Nathan. Matapos niyang yumakap sa lola niya, lumapit siya kay Nathan at binigyan ng lalaki ng isang mahigpit na yakap. Welcome back, mahal. Masayang sambit ng lalaki habang yakap-yakap si Vanessa. Wala nang kahit anong sakit na nararamdaman si Vanessa ngayon. Dahil lahat ng yun iniwan niya na sa nakaraan. Hindi siya binigo ni Nathan. Pinatunayan ng lalaki kung gaano siya nito kamahal. Wala nang pakialam si Nathan. Kahit ano pang kapalit ng pagmamahal niya kay Vanessa. Mas natuto siya na pahalagahan ng taong mahal na mahal niya. Dahil walang kahit na anong kapalit si Vanessa sa buhay niya. The end.